So mga sangkay, eto na po ang inaabangan nating lahat. Ang mapakulong ang maraming buhaya at ngayon nga po mga sangkay, inilabas na ang kanilang kulungan. Hello, what's up guys? Excited akong malaman ito. Dahil ngayon nakita na po natin mga sangkay, ang magiging kulungan di umano ito na mga kurap na mga politiko, na mga sangkot dito sa flood control at kung ano-ano pang mga project. Halo-halo po ito ha. May mga kongresista, may mga senador, may mga miyembro ng DPWH. So, excited akong maano to mga sangkay. Makita na sabay-sabay po silang ilalagay sa hawla. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe dito sa ating YouTube channel, tayo po ay malapit na makarating sa 2 million subscribers. Ayan, mga sangkay. So, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe at gusto nyong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, eto na nga po mga sangkay. Ang balita. Eto na po ang hitsura ng kulungan. Mahaba-haba ito mga sangkay, no? Ito yung nasa larawan, pero hanggang po yan doon sa may bandang dulo. So, ayan. So, excited na ba ang mga makukulong dito? Tingnan nyo mga sangkay. Dito daw ilalagay yung mga makukulong. Dito sa flood control. Ayan, no? I-zoom natin. I-zoom. Ayan. Yan, ganyan yung itsura niya. Pahaba po yan, mga sangkay. Doon, meron pa. Ayan, no? Doon banda. So, ngayon, ayon sa report, kulungan ng mga sangkot sa maanumalyang flood control projects, Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla said the new Quezon City Jail is ready to detain the perpetrators behind the corruption in flood control projects. Nako, ito pala ang kalalagyan nila. Ngayon mga sangkay, ito yung time na pinakita ngayong araw ni John Vic Remulla. Pinapasok yung media. Ito na yung magiging hawla. Ibig sabihin, mga sangkay, seryoso ang pamahalaan. And this is the first time, guys. Ito yung first time, mga sangkay, na mangyayari ito sa Pilipinas. Na may isang administrasyon na magpapakulong ng ganun kadami, no? Na mga buhaya. At ang pagkakaalam ko mga sangkay, nasa ano daw po, more than 200 ang mapapakulong sa mga selda na ito mula po sa mga kurap na mga buhaya. No, first time yan. Alam nyo mga sangkay, kung ginawa ito sana ni PRRD, edi sana wala na po tayong problema ngayong gaano. Kumbaga, ito po yung hindi nagawa kasi ni PRRD. Nag-expose lang siya eh. Pero si BBM, kita nyo, may kulungan na po, ni-ready na po, di ba? Hindi lamang po siya nag-expose. Hindi lamang nilantad yung mga pangalan, di ba? Ano pa? Hindi lamang nagkaso. Hindi lamang ngayon bumuo ng ICI. Ngayon, mga sangkay, maliban sa mga malalimang investigasyon, all set na po ang kulungan ng mga kurap na ito. Ayan po, ito yung hindi ginawa kasi ni PRRD. Na nagawa ni BBM ngayon. Di ba? Mga sangkay, oh. Nagawa ba ni PRRD yan? Hindi. Pero si BBM na sinasabihang weak. Ayan po yung weak. Naka-ready na po yung kulungan sa lahat ng mga kurap. Ngayon mga sangkay, may press con dito si John Vic. At eto, tingnan po natin kung ano po yung kanyang mga pasabog dito. Okay. Kasi gusto ko rin malaman kung anong klase itong, ano ba itong kulungan na to. Medyo mahina. Wait lang. Senate hearings at House hearings, ina-assume namin, we assume that
the first round of the indictments will come in the next 3 weeks. Mhm. However, I have no personal knowledge of what the Ombudsman is doing. Mhm. Hindi namin pwede pag-usapan yan. Pero base lang sa narinig ko ng nakita ko, mabibigat na ang ebidensya na pinakita ng Senado. Nako, ayan na, mabibigat ng ebidensya na ipinakita ng Senado. Kaya naman naka-ready na po yung jail na ito. The court has the jurisdiction kung saan pwede ikulong ang mga accused. Hindi po kami ang magsasabi kung saan sila ilalagay. Mhm. Pero ayon sa batas, kung sa Sandigan Bayan ng ang venue, ay ito na ang pinakamalapit na BJMP facility. Mhm. Ang Camp Crame po ay hindi na namin gagamitin para sa indictments ito. Ito na lang po ang nakikita namin available. Pero gusto ko pong isahan, hindi po namin pinapangunahan ng Sandigan Bayan, sila pong may discretion kung saan po ikukulong. Ang mga indictees po ay mga indicted ay pwede silang mag-petition kung sila pwede ikulong. Pero sa ngayon, ito na po ang pinakamalapit at Naku, siguro kinakabahan na ngayon sila, Cheese. Sino pa ba yung mga involved? Sila Romualdez, sila Jinggoy, Villanueva, yung mga buhaya doon sa Kongreso. Naku po, eto na. para sa Sandigan Bayan. Sa aking palagay, at kaklaruhin ko lang sa aking palagay, Mhm. aabot hanggang 2 tao ang masasama dito sa kaso ng floodgate. Nako, aabot daw sa 200 yung mga mapapakulong mga sangkay dito sa flood control na ito. Skandal. First time, no? First time na mangyayari ito sa kasaysayan ng Pilipinas. Walang presidente na gumawa na ito. Kahit pa po yung pinakaastig na presidente na si former President Duterte. Gusto ko ipakita na handa ang BGMP, na handa ang facilities, na hindi kami atras sa obligasyon namin para gampanan ang katungkulan namin bilang sa in charge na lahat ng mga kulungan dito sa buong Pilipinas. Mhm. Ang facilities po na to ay 10 to a room, 1 bathroom, 1 shower, and 1 toilet. Ang facilities po na to ay purified ang drinking water. Meron silang area for exercise at may area sila para maarawan. Ang rules po ay 5 times a week. Pwede sila dalhan ng pagkain. Mhm. Monday at Friday ay bawal po. Ang pwede pong dalhin dito ay luto. Nako, mabibisis po si Hart dyan pag pupuntahan niya si Cheese. O di kayo yung mga asawa ng mga buhaya. Hindi po pwede magluto dito. Ang meron pong quarters dito para mag-confer sila sa mga abogado nila. Mhm. Lalagay po kami ng 10 kwarto, 10 cubicles, kung saan sila pwede mag-usap at private conversations. The rules of the jail will apply to the rich and to the poor the same. There will be no cell phones. There will be no computers. There will be no communication gadgets, no laptops, no tablets, no forms of communication other than the landline which is available at request from the warden. So, wala na pong, ang inahanda po namin ay regular jail cell. Kung ang nagnanakaw ng 100 piso sa SM, na nagnanakaw at nag-shoplift ng lotion, ay dito kinukulong. Mhm. Yung nagnanakaw ng bilyon-bilyon ay sa aking palagay ay dapat dito na rin sila ilagay. So, do you have any questions? Any questions, please? Nako, so ayan na mga sangkay. Ang kulungan ng mga tiwaling opisyal. Ako ay excited na mga sangkay na mabit-bit, no? Itong mga kawatan sa ating gobyerno. Kasi at least ngayon, masasampulan na sila. Nag-ready na ang pamahalaan ng
kulungan para talagang masakote mga sangkay itong mga kawatan. So ngayon, good luck po sa lahat ng mga kandidato para po sa kulungan na ito. Ayan. Baka sabihin nyo maganda yan. Nako, hindi po yan maganda, guys. Tingnan po ninyo. Mukha bang maganda yan? Mukha lang maganda kasi bago ang pagkakagawa. Bagong gawa. Pero kapag nagsama-sama na sila dyan, hindi na po yan maganda. Ang lawak po. Isipin nyo, walang TV dyan. Dyan lang sila. Nakakaburyong yan. Diyos mio, marimar. Mukha lang siyang maganda kasi nga bagong gawa. Isipin nyo, ganyan lang po yung kulungan nila. Ang bira. Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sanggay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.